Sa preseason pa lang nakikita na natin ang malaking pagkakaiba sa pagkuha ng Warriors sa isang legit at veteran center at sa pagkuha ng Lakers dito kay DeAndre Ayton. Meron silang parehas na kakulangan pagdating sa interior defense. Ang tanong na nga lang daw ngayon, parehas nga kaya nilang nasolusyonan yung kakulangan nila sa starting center katulad nung nangyari last season. Bale may kakulangan ang Lakers sa center position matapos yung roster changes. Ang pagkuha kay Ayton yung nagbibigay ng interior presence, rebounding, shot blocking, lob target sa pick and roll kasama si Luka at Lolo Bron. Pagdating sa kontra medyo prove it ang terms dahil 2 taon na may player option sa huli kaya may upside kapalit ng risk. Kung magiging motivated at consistent yan, may potential siyang maging solid starter sa loob ng system na may magandang spacing pagdating sa mga shooters at oriented sa team defense. Sa debut nitong si Ayton nga lang sa preseason na to, gumawa lang yan ng 2 shots attempt sa 18 minutes kaya malinaw na walang offensive impact pero may 8 rebounds, 2 blocks at 1 steal yan na nakikitang nag-emphasize naman sa depensa kaysa sa scoring. At sa report sinabi nga nito na mas gusto niya na ipakita yung commitment niya sa defensive end na magandang simula kung gugustuhin nga raw talaga nito na baguhin ang perception niya sa pagiging lazy sa opensa. Si Ayton kasi hindi naman talaga kilala yan bilang elite rim protector kumpara sa mga top defensive center na meron sa Western Conference. Meron siyang capacity pero may mga limitasyon lalo na sa pabago-bagong assignment sa perimeter at mabilis na switches. In short, inconsistent na center. Katulad ng dating mga issue, effort at consistency, may mga season nga rin daw na wala yung laro niyan at nawawala ng intensity at mag-sustain ng impact sa buong season. Kung hindi maganda ang chemistry nito sa core ng Lakers at sa culture nila, pwedeng mabaliwala ang potential na malaking papel nito sa roster at mawala ng saysay ang pagkuha ng Lakers dyan at walang mangyaring roster upgrade lalo na sa front depth nila. Samantalang si Horford ngayon sa Warriors, unang debut niya kontra sa Lakers, meron niyang 14 minutes, 3 points, 1 for 3 sa field goal at 1 for 3 sa 3-pointers, 4 rebounds, 3 assists, 3 blocks at 1 steal. Kahit limitado yung playing time niyan sa ngayon, nagpakita pa rin yan ng magandang versatile stat line mula sa scoring, rebounding, passing at rim protection via blocks. May 13 plus minus ngayon yan na nakikitang magandang indication sa kanyang playing minutes. Sa opensa, hindi rin naman nalalayo kay DeAndre Ayton sa Lakers pero hindi naman kasi yan gaano inaasahan ng Warriors pagdating sa scoring focal point agad dahil ang Warriors maraming frontcourt option. Merong Kentin Post, Jackson Davis, Kuminga rin kaya kailangan lang ni Steve Kerr na ayusin ang playing time para hindi ma-burnout itong si Horford. Lalo na sa edad niya na 39, normal na yung bumaba yung physical capacity niyan, stamina, speed kontra sa mga mas batang center na makakatapat pa nila. May risk din sa injury, hindi makayanan yung load sa buong season. Yan ngayon yung nakikitang pwedeng maging problema ng Warriors dyan. Wala naman talagang magiging problema nga kahit hindi magkaroon ng malaking impact itong si Horford pagdating sa opensa nila dahil merong Curry, Butler, Buddy Hield at iba pa na mga elite shooters ang Warriors na maaasahan dyan. Kaya nakikita na mas kailangan lang talaga nitong si Horford na maging connector pagdating sa front at perimeter depth kasama sila Green at mapunan ang malaking kakulangan nila sa depensa. Ganon din naman halos dito kay DeAndre Ayton sa Lakers. Pwedeng mag-focus lang yan sa depensa at pagpapalalim ng defensive depth nila dahil meron ding matinding core at star duo yung mga to. Si Ayton pwedeng mas boom or bust, pwedeng magkaroon ng mataas na upside pero maraming uncertainties ngayon pagdating sa motivation at consistency nito sa Lakers. Si Horford may safer bet bilang veteran role player at hindi yan inaasahan ng Warriors na magkaroon ng major leap dahil meron silang mas mga batang front na maaasahan naman. Kaya contribution lang ang kinakailangan nito para kay Ayton na may malaking role dahil sa pagiging main center at inaasahan ng Lakers yan na magpapalinaw sa kanilang frontcourt depth kaya may pagkakaiba yung role ng mga yan kaya nakikitang mas may mabigat na role itong si Ayton sa Lakers na gagampanan at kailangan itong magawa yan sa regular season at magpapalinaw ng magiging contender nila sa West. At si Horford kailangan lang na mag-lead sa Warriors gamit ang pagiging veteran center at suportahan yung mga batang bigs ng Warriors at maging connector kila Butler at Curry at iba pang mga elite shooter sa lineup nila. Si Ayton sa offensive output sa preseason na to, minimal lang yung nangyari. Indication na may adjustment period pa rin yan.
Si Horford sa kanyang unang games nakapag-produce agad yan sa depensa at playmaking kahit limitado ang limits. Ang malaking problema para sa Lakers kay Ayton yung magiging consistent sa offensive role at pagiging tiyak na hindi magsasawa yung effort nito pagdating sa depensa. Yan yung problema. Para sa Warriors naman kay Horford, malaki yung problema sa pag-manage ng minutes at kondisyon nito at kung makakapag-perform to ng mga mismatches laban sa mga athletic at mga young bigs.